Sound check. Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo ho ay magpisan na upang magsimula tayo sa ating panghapong gawain. And magandang hapon po maging sa ating mga kasama online. At mas maaga ang ating gawain ngayon dahil alam natin mamaya ay putukan. I hope walang putok pero paputok. Purihin ang Diyos. This is the last day of 2023. Parang kailan lang ay first Sunday or first day ng 2023 pero ngayon ay last day na at nakakamangha na balikan ang biyaya ng Panginoon. And usong-uso ho yung mga yan, rewind, yung mga rewind na yan. At nawaho ay ganoon din ang gawin natin. Let us go back throughout the year and pagbulayan natin ang katapatan, kabutihan, at probisyon, pag-iingat ng Diyos sa buong taon. At ito'y magdulot sa atin na luwalhatiin at purihin siya. Huwag tayo magsimula sa atin hong gawain ngayong hapon. Pero bago ho yan, ilang mga announcements. As we have stated kanina hong umaga, pag-pray natin ang atin hong mga kapatiran na nandoon ng karamdaman. Sister Marilyn Ganas, naka-confine ho ngayon sa Yanga Hospital. Pray natin ang buong Ganas family, maging provision sa kanilang pangangailangan. Ngayon din, yung kasama natin kanina, si Brother Edgar Estohero, pag-pray din ho natin sa kanyang kalusugan. Patuloy natin pag-pray si Brother Dave sa kanyang programming, talagang makuha yung pinakatamang timpla para ho sa kanya. And yung nalalapit na panganganak ni Sister Charmaine, pag-pray daw ho natin, sana kamukha niya daw. Safe and healthy baby sa delivery at nawa ho ay pagpalain ng Panginoon ang pamilyang ito. Okay, ang atin hong next Sunday is January 7, first Sunday of the 2024 and first Sunday of the month. Magkakaroon ho tayo ng Lord's Supper and then meron din tayong church meeting just to ilatag lang sa church yung mga napag-usapan kahapon ng mga nasa leadership sa ating mga ministries. And yung mga planuhin natin na gagawin. Isa sa excited ako na sinuggest ang ating kapatiran ay ito yung tawag na DBS. A Daily Vacation School. Sa summer, hindi na summer vacation. Sa school vacation, hindi na summer Tag-ulan kasi ang vacation ngayon. So, come July, Lord willing, magkakaroon tayo ng DBS. That is a 3-day. Magdadala tayo ng mga bata dito sa church. And tuturuan sila ng salita ng Panginoon. Sabi ni Sister Jonah, naalala niya, way back doon sa probinsya, nung siya ay mga 5-6 years old, may nagdadala na sa kanya sa isang Baptist church, sa isang DVBS. Ganoon din yung iba ho sa inyo. So pag-pray natin yan, gamitin ng Panginoon at ma-recharge din yung ating Children's Sunday School Ministry sa pamagitan po niyaan. Okay, so ilan lang ho yun sa mga napag-usapan. Come January 7 ay pagpimitingan po natin yan bilang isang buong iglesia. Okay, tayo dumako sa atin hong gawain ng pagsamba. Magkaroon ho tayo ng sandali ng tahimik at personal na panalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin at maging handa tayo sa ating pagsamba sa Kanya. Let us pray. Nalangin po tayo. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka, O Diyos, sa iyong patuloy na kabutihan sa amin. Namamangha kami, Panginoon, sa iyong biyaya na nagsustento sa amin sa buong taon ng 2023. Salamat, O Diyos, sa probisyon ng mga pangangailangan, kagalingan ng mga karamdaman. Salamat lalo't higit, Panginoon, sa pagsustento mo sa aming pananampalataya. At alam namin, O Diyos, hindi ang hawak namin sa iyo, kundi ang pagkahawak mo sa amin na nag-iingat sa amin. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagkilos, pagtuturo, O Diyos, maging sa mga kapanahunan na yung pinalo kami upang ihubog kaming patuloy sa wangis ni Kristo. Salamat sa mga ginagamit mong kaparaanan upang lalo kaming banalin pa. Salamat sa iglesia, salamat sa mga kapatiran, at salamat, O Diyos, maging sa mga
karamdaman at masasakit na mga bagay na lalong nagtulak sa amin palapit sa iyo. Salamat sa mga ito, Panginoon. At Lord, alam po namin, Panginoon, na patuloy kang gumagawa at kumikilo sa buhay ng iyong mga mananampalataya. At sa iyong, Panginoong, mga kalooban, sa iyong mga tinakda na mga bagay, alam namin na walang makakahadlang. At yung kaharap namin at bagong taon, Panginoon, ay tumitiwala kami na sa iyo, O Diyos, ay walang imposible. Na sa iyo, Panginoon, ay hawak mo ang lahat ng bagay. At maging sa aming mga kapatiran na nahandoon ng mga pangangailangan, karamdaman, O Panginoon, kami humihiling sa iyo na patuloy kang maging mabiyaya sa kanila, hindi lamang sa mga pisikal at pinansyal, kundi lalo't higit, Panginoon, sa kanilang spiritual na kalagayan, sa kanilang pananampalataya, Panginoon, nawa ito ay lalo magpatatag at lalo, Panginoon, parang ginto, O Diyos, ay dumaan pa sa apoy na maging lalo pang puro, na maging kaluwalhatian sa pangalan mo. At sa aming pagsamba ngayong hapon, tulungan mo kami, O Diyos, sa dami ng mga alalahanin na tumahatak sa aming kaisipan, nawa, O Diyos, lalo kami makapagtuon ng pansin sa iyo. At gayon din sa aming mga gagawin, patuloy kang maluwalhati. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, "'Tis so sweet to trust in Jesus." "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the say the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust You, how I prove You more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust You more. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Purihin po ang ating Panginoon. Para po sa ating mga basihan, sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ready, read. But this I say,
He which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O Diyos, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Lord, maraming salamat po sa pag-ibig mo na nagligtas sa amin, sa kaligtasan na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo. O Panginoon, patuloy ka naming sinasamba sa katotohanan ito, O Diyos. At kalakip nito, O Diyos, ang iyong patuloy na pag-iingat, pagkakalinga sa amin, sa araw-araw naming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat sa mga provision mo, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, sa pagpapagaling mo, O Diyos, sa mga may sakit, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagalingin ang aming mga kapatid na nando ng karamdaman, Panginoon. Nando ng pangangailangan nila, O Diyos, nawa ay tugunan mo. At sa hapong ito, O Diyos, sa pagpapatuloy ng aming pagsamba, kami mag-aalay ng mga bagay, O Diyos, na Ikaw din naman ang nagbigay sa amin. Likhaan mo kami ng puso na tunay na nagpapasalamat at may kagalakan sa pag-aalay ng mga ito sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat pong muli, O Diyos, na patuloy kang masamba. Ang lahat ng kalawalhatian ay sa iyo. Lahat ng gawain namin ay para sa iyo. Ano man ang aming malilikom, O Diyos, ay gamitin mo sa ikalalawak pa ng iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At tayo po yung muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin. Yet not I, but through Christ in me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon.
overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and never is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but you Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but to Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Tayo po yung masitang lahat at muli po tayong mawit sa Panginoon. Awin po natin in Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. His cornerstone is solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless pain, escape of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was slain. Here in the death of Christ I live. Here in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's prescribed to final breath, Jesus commands my death.
returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay magmumula sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 13. Sabay-sabay po nating basahin. Alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay at nagmula sa angkan ni David ayon sa ebanghelyong ipinapangaral ko. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkabilanggo na parang ako'y isang kriminal, ngunit hindi maaaring ibilanggo ang salita ng Diyos. Dahil dito, tinitiis ko ang lahat ng alang-alang sa mga hinirang upang makamit nila ang kaligtasan na matatagpuan kay Kristo Jesus na nagdudulot ng kaluwalhatiang walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ang salitang ito, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y makapagtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kapag siya'y ating ikakaila rin niya tayo. Kung tayo may hindi nananatiling tapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi niya magagawang ikaila ang kanyang sarili. Puri ng Panginoon, maaari na po tayong magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tuwihong magtatapos ang taon, isa sa mga madalas na segments sa mga palabas o maging sa social media ay hindi lamang ang pagre-review ng nakaraang taon, kung hindi maging ang pag-predict ng mga trends sa susunod na taon. Ano ang mga trending na fashion? Ano ang mga predictions pagdating sa merkado o pagdating sa ekonomiya o maging sa politika? At isa sa inaabangan ng marami, ano ang mangyayari sa mga buhay ng mga artista sa susunod na taon? Ano ang mga mangyayari? Sinusubukan nilang i-predict ang mga kumpanya na tataas ang halaga o ang mga kumpanyang nagdedelikado na bumagsak ang halaga at mag-file ng bankruptcy. Well, pagdating ho sa ministeryo ng Panginoon dito sa kanyang iglesia, ang Biblia ay merong prediksyon. At kakaiba sa prediksyon ng mga ekonomista at ng mga espesyalista, maaaring magkamali yun. Pero ang prediksyon ng salita ng Diyos na kinasihan ng Banal na Espiritu, a Holy Spirit-inspired prediction patungkol sa iglesia, patungkol sa ministry, at patungkol sa mga mangyayari at kakaharapin nito, humanly speaking, ay hindi ganun ka-encouraging. For example, sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy ay ito, "This know also that in the last days perilous times shall come." How is that for prediction sa ministry? "For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God." At isa sa pinaka-personaling kinakatakutan ko, verse 5, "having a form of godliness, but denying the power thereof. From such, turn away." And in the very next chapter, sinabihan muli ni Pablo si Timothy sa chapter 4, verse 3, 2 Timothy, "For the time will come when they will not endure." By the way, sa chapter 3, it's more on pangkalahatan, mga tao sa labas ng church. Pero pagdating sa chapter 4, ito naman yung mga tao sa loob ng church. At ano ang prediction? "For the time will come when they will not endure sound doctrine,
But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Itong mga bagay ho na ito ay hindi malayo o hindi malapit. Itong mga bagay na ito ay kasalukuyang nangyayari sa harapan mismo ng ating mga mata. At bilang mga mananampalataya, lalo na bilang mga nasa ministeryo, particularly bilang isang pastor, ang mga salitang ito, sabi ko nga ho, humanly speaking, ay hindi ho maganda. Kumbaga, sa forecast ng panahon, kung ito ang forecast, ang weather forecast, hindi ka magpaplano ng outing. Kung ito ang forecast sa merkado, hindi ka mag-i-invest sa kumpanya na ang tawag ay church. Sapagkat napakahirap ng mangyayari. Nevertheless, bilang mga mananampalataya, alam ho natin na itong sulat ni Apostol Pablo na ito kay Timoteo, maraming challenging time, maraming problema, pero at the same time, binigay ni Apostol Pablo sa lingkod ng Diyos na ito ang mga solidong tungtungan, ang mga realidad kung saan maaaring iangkla ng manggagawa. At hindi lang basta manggagawa, tayo bilang mga mananampalataya, as we involve our church, as we invest ourselves sa kanyang iglesia, sa gawain ng Panginoon, sa kabila ng may mga kaharaping mga hamon, ay maaari nating tungtungan ng mga katotohanan na ito at tayo ay magpapatuloy kahit dumating ang mga maraming kahirapan sa buhay ng iglesia. At ito ho ang mensahe mula ho sa mga talatang ating binasa kanina, only godly and eternal realities can sufficiently and properly motivate a believer of Christ to endure in the ministry and faith. Tanging makadiyos at eternal na realidad lamang ang sapat at wastong makakapag-udyok sa mananampalataya ni Kristo upang magbata sa paglilingkod at pananampalataya. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, muli o Diyos, ang buong taong kaharap ay hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Pero Diyos, ang iyong salita ay nagsabi na sa amin na hindi magiging madali, na maraming magiging hamon, at ang panahon ay pasama ng pasama, sa loob man o sa labas ng iglesia. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na huwag kunin sa mga nangyayari sa aming paligid, kundi aming kunin at magmula, Panginoon, sa mga realidad ng iyong katotohanan, ang aming maging kalakasan, upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, sa pananampalataya sa iyo, at sa pagmamahal sa iyo. Gamitin mo ang iyong katotohanan upang patuloy kaming bigyan ng kalakasan. At ito, Panginoon, ang patuloy na magpanatili sa amin sa pananampalataya at maging sa paglilingkod. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, kaharap ho natin ang matinding mga kahirapan as the Word of God said. Pero paano ang isang lingkod ng Diyos at mga mananampalataya sa loob ng iglesia ay magpapatuloy? Ano ang maaaring mag-motivate? Kung ganyan pala kahirap, Brother Paul, ang kaharap ng ministeryo, bakit pa? Bakit ka nahandyan sa ministry? Bakit tayo magpapatuloy sa ministry? Kung mahirap sa labas at may struggle sa loob, parang hindi yata praktikal na magpatuloy. Pero meron hong 4 na realidad na nais ko hong maging paalaala sa atin upang ito ang magsilbing tulak at maghawak sa atin upang magpatuloy sa pananampalataya at maglingkod sa Panginoon sa konteksto ng lokal na iglesia. Una, ang realidad, kailangan nating alalahanin ang realidad ng Ebanghelyo. Pangalawa, alalahanin natin ang realidad ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pangatlo, alalahanin natin ang realidad ng katotohanan na ang Diyos ay humirang. And then pang-apat, alalahanin natin ang realidad ng mga magiging resulta o walang hanggang resulta. So una, tignan muna natin, remember the reality of the gospel. Muli, hindi itinago ni Apostol Pablo sa kanyang next generation na si Timothy ang magiging hamon na kanyang haharapin pagdating sa ministry. Actually, earlier on sa 2 Timothy chapter 2, verse 1,
meron na tayong mga hints na hindi magiging madali ang ministeryo. Ang sabi ni Pablo kay Timothy sa chapter 2 verse 1, 2 Timothy, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Kailangan ng lakas at may lakas na hindi umaayaw at hindi Cobra energy drink ang panggagalingan. Ang lakas na kailangan ay walang iba kung hindi galing sa ating Panginoon. At ikinumpara ni Apostol Pablo, hindi sa anumang gawain, kung hindi sa isang matinding gawain ng isang sundalo. Sa verse 3 ng 2 Timothy chapter 2, "Thou therefore what? Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Nabanggit ko na minsan dito sa church, nagiging medyo libangan ko nitong mga nakaraang linggo ang manood ng mga documentaries about wars. At maniwala ho kayo, hindi madali, kahindik-hindik, nakakatakot, nakakapanlumo kapag pinanonood mo at sinusubukan mong isipin anong klaseng pinagdaanan ng mga sundalo, yung mga gerang mga nakaraan. Pero lalo na nung mga unang panahon na hand-to-hand combat. Hindi malayo ang kaaway kung hindi kaharap. At doon sa ganong konteksto, sinabihan ni Pablo si Timothy, endure hardness as a good soldier. At dito, makikita natin ang larawan ay hindi madaling paglilingkod kung hindi ito ay nasa konteksto ng isang labanan. Muli, ano ang hahawak? Pag pinakinggan niyo ho ang mga sundalo, particularly nung World War II, ano daw ang, hindi, actually pag nasa labanan sila, hindi daw nila iniisip yung bansa nila. Ang iniisip nila yung taong katabi nila, at most. Or pinakaano yung kanilang sarili, paano sila mabubuhay. Pero bilang sundalo ng ating Panginoong Hesukristo, ano ang mga bagay na kailangan nating alalahanin? At ang sabi ni Pablo kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 2 verse 8, remember, at doon natin kinuha, lagi natin kailangang alalahanin, may darating na hirap. At kagaya, na-appreciate ko yung sinabi ni Sister Marica kay Sister Charmaine kanina, sa gitna ng hirap ng pagle-labor ng panganganak, alalahanin mo, nilikha ka ng Diyos at dinisenyo para ilabas ang batang iyan. Nahandoon ang abilidad, nahandoon ang probisyon ng Panginoon. At dito ang sabi ni Pablo kay Timothy, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. So to put it shortly, remember the gospel. Remember the reality of the gospel. Ito ang paalala ni Pablo kay Timothy. Ang sabi niya, remember that Jesus Christ. That word remember means to exercise the memory, to recall, alalahanin. It is in the present active imperative. Ng magandang translation, keep on remembering. Keep on recalling. Timothy, patuloy at tuloy-tuloy mong alalahanin ang ebanghelyo ni Kristo na siya'y nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay. Keep on remembering Christ. Focus on Christ. Let Christ be in the forefront of your mind. Alalahanin mo si Kristo at siya ang patuloy na maging nasa unahan ng iyong kaisipan sa harap ng mga kahirapan, sa harap ng mga pagsubok sa ministeryo. Timothy, remember Jesus Christ. Remember the gospel. Sabi niya ni Pablo that Jesus Christ of the seed of David, and as we have studied last time, kung yung naalala sa ating pag-aaral, yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo at sangayon sa pangako ng Panginoon, siya, ang Mesiyas, ay magiging anak ni David o tinatawag na anak ni David. So this highlights the truth of the incarnation ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo, that He was born in the lineage of David. Pero merong sinabi diyan, was raised from the dead according to my gospel. Dito, maaaring hindi dinelineate ang details ng gospel, pero it is assumed kung siya'y binuhay muli mula sa mga patay, siya'y namatay. At siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at kasama rito ang matinding pagbabayad niya, ang matinding pagdudusa niya. At kagaya ng sinabi ni Isaiah, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. At yung parusa para sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at siya ang sumalo ng poot ng Diyos para sa ating
kapayapaan. Ngunit narito ang magandang balita, sa ikatlong araw, siya'y nabuhay muli. Kung siya'y namatay lamang, walang gospel. At ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 3, kung maalala ho natin sa Romans chapter 1 verse 3, ang sabi niya ay ito, concerning His Son. So the gospel na pinapangaral ni Pablo, it is concerning His Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and ito daw, ating Panginoong Hesukristo was and declared to be the Son of God. Paano dineklara? Paano inihayag siya? Saan nakita na siya nga ang bugtong na anak ng Diyos? Yes, ang bawat himala na ginawa ni Kristo ay nagpapakita na siya ang Mesiyas. Ang bawat mga himala na ginawa ng ating Panginoon, bawat pagpapagaling, pagpapadami ng mga pagkain, at lahat ng ito ay nagpapatunay na siya nga ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos. Pero at the top, ang pinaka nasa tugatog ng patunay na siya nga ang Mesiyas, na siya nga ang anak ng Diyos. Ang sabi sa verse 14, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness. How? By the resurrection from the dead. Para sa mata ni Apostol Pablo, ang pinaka-evidence number 1 of that is that Jesus Christ is really the Christ, the Son of the living God, is the miracle of the resurrection. Ano sabi niya kay Timothy? Timothy, always remind this to yourself, na totoong nabuhay siyang muli. Timothy, darating ang time na ayaw na nila ng sound doctrine. Timothy, darating ang time ang gusto nila ay mga tagapagturo na nakikiliti sa kanilang mga tenga. Pero Timothy, alalahanin mo, si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At ito ang mag-aangkla sa iyo. Sa kabila ng hirap na haharapin sa ministeryo, ito ang mag-aangkla sa iyo. Hindi tinago ni Apostol Pablo kay Timothy ang maraming kahirapan na kanyang kakaharapin. Sa verse number 9, ang sabi ni Pablo sa kanya, 2 Timothy chapter 2 verse 9, ang sabi niya, wherein, na doon, saan? Sa gospel. Sa katotohanan na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, sa katotohanan ito, ang sabi ni Pablo, I suffer trouble. Nagdusa ako. Madami akong hirap na pinagdaanan. Marami akong sakit na naranasan dahil sa Ebanghelyo. At guess what? As an evildoer. Pinortray ako as an evildoer. At sa book of Acts, pag binasa niyo ho, madalas ang mga apostol pinoportray bilang mga rebelde, bilang mga manggagambala ng katahimikan, bilang manggagambala ng merkado. Kung naaalala niyo ho doon sa Ephesus, pinaratangan sila, kayo ay nang bubulahaw kayo, you have turned the world upside down. Nanggugulo kayo. Pinaratangan silang mga rebelde. I suffer troubles and evildoer. Ang sabi ni Apostol Pablo, even unto bonds. Alam nating lahat na sa maraming kapagkakataon si Apostol Pablo ay nakulong dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At marami sa kanyang mga ilan sa mga sinulat niya na letters, the epistles, as tinatawag na prison epistles, ay sinulat mula sa kulungan patungo sa mga iglesia at mga mananampalataya. So narito ang katotohanan, nahando ng mga kahirapan, nahando ng mga hamon, at maaaring dumating ang persecution dahil sa Ebanghelyo. Pero ang sabi ni Pablo kay Timothy, alalahanin mo ang realidad ng Ebanghelyo. Yes, this may be the source of trouble, but the reality of the gospel is also the foundational truth na maghahawak sa mga mananampalataya upang magpatuloy sa kabila ng daladala nito na mga pag-uusig mula sa mundo. Sa harapan ng pag-uusig, sa harapan ng mga trials, sa harapan ng temptation, sa harapan ng maraming mga kahirapan, heartaches, problems in the ministry, and even sa buhay ng mga mananampalataya, this is the challenge sa atin. Remember the reality of the gospel.
Kaya ho, napakaganda at blessed na blessed pa rin ako doon sa kantang It Is Well With My Soul. Nang sabi nung kanta, though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance take control that Christ has regarded my helpless estate and had shed His own blood for my soul. The reality of the gospel. Pangalawa, tingnan ho natin sa verse number 9, remember the reality of the power of God's Word. Alahanin natin ang realidad ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung babalikan natin, teka muna, Brother Paul, mukhang mahirap yata ang mga tao sa labas, mas gugustuhin nila ang pleasures, lovers of pleasures more than lovers of God. Then ang mga tao sa loob ng church, mas gusto nila ang fables than truth. Parang hindi yata talaga magandang i-invest ang buhay ko sa ministry. Pero alalahanin natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa verse number 9, wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds. At ang sabi niya, but the word of God is not bound. Ang tiwala ni Apostol Pablo ay wala sa kanyang eloquence. Ang tiwala ni Apostol Pablo ay wala sa kanyang sariling kaparaanan, wala sa kanyang techniques, wala sa kanyang programs, wala doon. Ang tiwala niya ay nasa Diyos, nasa salita ng Diyos, at ang sabi niya, it is not bound. Pwede mong itanikala, pwede mong ikulong ang mga ngaral, pero ang salita ng Diyos ay hindi matatanikalaan at hindi ito maikukulong. Alala ko ang halimbawa ni John Bunyan na sumulat ng Pilgrim's Progress na isang pastor. At nung siya ay nakulong, ay nanatili siyang nangangaral ng salita ng Diyos habang nasa kulungan. And guess what? Nasa yung kongregasyon, nasa kabila ng pader ng kulungan. Pinakikinggan yung pangangaral. Tuloy pa rin. The word of God is not bound. Ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 12, but I would ye should understand. Maging sa patotoo ni Apostol Pablo, sabi niya sa mga taga-Philippi, gusto kong maunawaan niyo yung nangyari sa akin. Gusto kong maunawaan niyo mga kapatid, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. It means it is contrary to expectation. Ang inaasahan nila dahil kinulong ang mga ngaral, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pag-ibante ng ebanghelyo ay mapipigilan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, yun nangyari sa akin, nakulong ako at lalo pang sumigi, lalo pang lumaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Naikwento ko sa inyo minsan, may naka-fellowship akong pastor. Nagpapasalamat siya nung siya ay nakulong. Hindi pa siya pastor nung nakulong siya. Pero nagpapasalamat siya sapagkat sa kulungan nakilala niya si Kristo. At pagkatapos noon ay paglabas niya, doon patuloy na kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Ngayon siya ay pastor somewhere sa Pandi. And history can testify, mga kapatid, na marami ng mga emperador na subukang puksain ang Kristyanismo. Marami ng mga hukom na sinubukang hatulan ang Biblia. Marami ng mga mananampalatayang pinakain sa leyon, sinunog ng buhay, pinugutan ng ulo, tinorture hanggang mamatay. Pero narito pa rin ang Kristyanismo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi matatanikalaan. It is not bound and it will never be bound. Tapat ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 55 verse 11, ang sabi niya, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Hindi mawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos. Mangyayari, magaganap ang layunin ng Panginoon kung saan niya sinugo ang kanyang salita. Sa mga pinili ng Panginoon, magaganap ang pagliligtas ng Diyos, pero sa mga ayaw sa Panginoon, ang salita ng Diyos na nahayag sa kanila ay gagamitin bilang ebidensya laban sa kanila. Sa hindi nila pagsampalataya kay Kristo.
Kung naalala nyo sa Romans chapter 2, ang sabi ni Apostol Pablo, sa hindi mo pagsisisi habang pinapatigas mo ang iyong puso, habang naririnig mo ang ebanghelyo, ang sabi ni Pablo, you're treasuring up wrath. Hindi mawawalang kabuluhan ng salita ng Diyos. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang sabi ng writer ng Hebrews, for the word of God is quick. Hindi basta mabilis. Ibig sabihin, dapat fast reader ka ng salita ng Diyos. Ibig sabihin ng quick is alive. It's living. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ito'y buhay, ito'y makapangyarihan, ito'y matalim. Dalalahanin natin. At maaaring sa ating mga sarili, yes, pag tumingin tayo sa ating sarili, hindi natin kaya. Pagdating sa mga mahal natin sa buhay, masusumbungan natin mabilis, kulang ako. Hindi ko kayang kumbinsihin sila. Yes! Pero ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Patuloy nating ihayag, patuloy nating ipakita maging sa ating paraan ng pamumuhay ang salita ng Panginoon. Sabi nga ng isang dating mangangaral, mag-ingat tayo kung paano tayo nabubuhay, baka tanging tayo lang ang tanging Biblia na binabasa ng iba. Titignan nila ang salita ng Diyos mula sa ating mga buhay sa araw-araw. Point, we must remember and continue a faithful ministry of the Word of God, for this the primary means of God in calling people to salvation and sanctifying His church. Panatilihin natin, kahit na sinabi ng salita ng Diyos, well, they will have itching ears, ayaw na nila ng katotohanan. Naalala ko, ewan ko kung sino nagkwento, ang alam ko, baka hindi, ewan ko kung si Brother Boy nagkwento sa akin, o baka merong ibang nagkwento sa akin na minsan daw may preacher sa isang preacher's camp sa Baguio. Na ang sabi daw, well, aminin niyo na mga pastor, minsan kinakapos din tayo ng pangangaral. Gamamit tayo ng mga talinhaga. ang kuneho at ang pagong at ang kuneho. O yung kwento minsan sa akin ni Brother Daryl, ang ginawa ng mangangaral, sinarado yung kanyang Biblia, close your Bible and listen to me. Ang kapangyarihan ay wala sa atin. Wala sa sigaw, wala sa drama. Ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos. At panatilihin natin at alalahanin natin na ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan at magpatuloy tayo sa tapat na ministeryo na ito. Ang sasabihin ng iba, para dumami ang tao sa church, gawin nyo to, gawin nyo to, gawin nyo to, gawin nyo to. O gawin natin ang tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. So nais kong bigyan ng paalala at encouragement ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Sunday school teachers sa mga bata, tuloy lang. Tuloy lang. Mga nagtuturo sa young people, sa Sunday school, mga mangangaral ng salita ng Diyos, tuloy lang. Dahil hindi natatanikalaan ng salita ng Panginoon. We must remember the power of God's Word. Number 3, na mag-iingat sa atin upang tayo magpatuloy sa ministeryo, sa gitna o sa harapan ng maraming hamon nito ay ito. We must remember the reality of God's electing grace. Alalahanin natin ang realidad ng paghirang, ang mabiyayang paghirang ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 10, therefore I endure all things. Why? For the elect's sake. Kaya ako nagpapagal. Kaya ako nagpapatuloy sa kabila ng maraming troubles, sa kabila ng maratalas na pagkakulong, tuloy pa rin. Why? Because of the elect's sake. That they may also obtain salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. So because of the power of the gospel, because of the power of the word of God, and because of the truth of God's electing grace.
ang sabi ni Pablo ay endure all things. Tinitiis ko ang maraming mga bagay. And guess what? Ang daming pinagdaanan ni Apostol Pablo. Just to give us some ideas, 2 Corinthians chapter 11 verse 23, ang sabi niya, 2 Corinthians chapter 11 verse 23, are they ministers of Christ? I speak as a fool, I am more. Muli, ang context nito ay merong mga nagpapanggap na super apostles sa Corinth. Na sinasabi nila, wag na kayong maniwala kay Pablo, sa amin kayo maniwala. Kami ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, sila ba lingkod ni Kristo? Lalo na ako. At sinabi niya, I speak as a fool. That means para magbigay ng this is in a way na sinasabi niya, foolish yung sinasabi nila. I more in labors, more abundant, in stripes above measure, in prisons, more frequent, in debts often. Hindi debts na utang, kundi kamatayan. Maraming banta sa buhay ni Pablo. Of the Jews, 5 times received I 40 stripes, save 1. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and day have I have been in the deep. In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Woo! Nagpapanggap na mga mananampalataya. In weariness, in painfulness, in watchings, ayan ang paborito ko, Brother Paul, watchings. Hindi yan panonood. Hindi yan binge watching. Pagbabantay, pagpupuyat. In watching often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness, beside those things that are without, okay, maraming problema sa labas, that cometh upon me daily, the care of all the churches. Maraming hirap sa labas, maraming struggle, kabigatan sa loob. I endure all things. Why? Bakit niya ini-endure ang lahat ng ito? Ang sabi niya, for the elect's sake. Siguro wala tayong time para i-discuss ang doctrine of election at hindi ito yung time para i-discuss yun. Pero this is plain and simple statement. Apostle Paul believes the doctrine of election. Now, ang doktrina ng election ay pwede natin ikategorya sa dalawa lamang. It's either ang election ay based on works or based on grace. At yung iba, it's based on works. Nakita ng Diyos, may dahilan sa tao, kaya siya pinili ng Diyos. Or it's based on grace. It is all of God's choosing. At kung naalala niyo yung pag-aaral natin sa Book of Romans, malinaw na ito ay biyaya ng Panginoon. Romans chapter 11, talon tayo sa ilaktawan natin yung ibang talata. Romans chapter 11 verse 5. Ang sabi ni Pablo ito, Romans 11 verse 5. Even so then, at this present time also there is a remnant according to what? According to the election of grace. At kung grace, verse 6, and if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But it is of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Ang paghirang ng Diyos, ang pagpili ng Diyos ay base lamang sa biyaya ng Panginoon at hindi sa kung anuman na ginawa ng tao. Kung yung naalala example ni Jacob and ni Esau, ang sabi ni Pablo, hindi pa sila pinapanganak, pumili na ang Diyos. Neither do we having done any good or evil, pumili na ang Panginoon. That the election of God, the election of God or choosing of God according to election might stand. The purpose of God, I should say. Bakit daw po? Why do Apostle Paul endure all things for the elect's sake? Bakit siya nag-endure? That they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Upang matanggap din nila ang kaligtasan. Yung iba sinusubukang pilipitan ng doctrine of election na tinuturo daw ng doctrine of election na ang mga elect ay saved na bago pa naman ang palataya. No. Yes, sila'y pinili para maligtas.
At ang mga pinili ng Diyos ay kailangang marinig ang ebanghelyo at sila'y manampalataya upang sila ay maligtas. At ang sinasabi ng iba, well, bakit ka pa mangangaral? Bakit ka pa mag-evangelize kung may pinili na ang Panginoon? Actually, that is the only hope na meron. Madalas hindi natin naunawaan kung gaano kapatay ang tao sa kasalanan. Ang tanging pag-asa ng mangangaral ay ang katotohanan na ang Diyos ay may mga pinili. Ang Banal na Espiritu ay merong ipapanganak na muli at itong mga tao namang na ito ang tutugon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi nga ni Bodhi Bacom, if election is true, why preach the gospel? The reason is guaranteed success. Merong tiyak na mananampalataya. At muli, hindi lamang yung mga tao ang pinili ng Diyos, pinili rin niya yung tamang kapanahunan kung kailan sila sasampalataya. Kung naalala niyo yung patotoo ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1, ang sabi ni Apostol Pablo, but when it pleased God to reveal His Son in me. And that word when is a time, it's a word of time, nung tamang panahon. So narito ang ating pag-asa. Yes, maaaring ngayon makikita natin sila, they are lovers of pleasures more than lovers of God. Maaari titignan natin yung ating mga kamag-anakan, they are high-minded, they are proud boasters, at sila yung nahandun mismo sa sinasabi na mga katangian ni Apostol Pablo. At ang pag-asa natin ng ito, ang Diyos ay may mga pinili. Therefore, we must endure. Tuloy lang tayo sa kabila ng maraming hamon, sa kabila ng maraming kahirapan na hinaharap sa ministeryo. And lastly, dito tayo matatapos, verses 11 to 13. We must remember the reality of eternal consequences. Alalahanin natin ang realidad ng walang hanggang magiging resulta o bunga. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 11, it is a faithful saying. That means, it is a faithful saying. Ito'y tapat. Hindi ito joke. Walang mali dito. Ito ay tiyak. Ito ay sigurado. Hindi ito maaaring magkamali. At itong ating babasahin, ay bakit natin sabihin na tinatawag na opposite parallelism. They are parallel but they run in the opposite direction. Merong positive and then merong negative. Yung unang dalawa ay dalawang positive. Yung sumunod na dalawa ay dalawang negative. So tingnan natin. Verse 11, it is a faithful saying. Here is the two positives. If we be dead with Him, we shall also live with Him. Consider this, mga kapatid. Yes, sa biyaya ng Panginoon, dito sa ating lugar, walang banta sa buhay natin dahil sa Ebanghelyo. Wala. Pero maniwala ho kayo, yung mga pinagmiministeryuhan nila Apostol Pablo, nila Timothy, nung sinabi ni Pablo, if we be dead with him, tumatango sila. May banta sa buhay. If we be dead with him, we shall also live with Him. Now, you do not, hindi mo kailangan maging physically dead para kay Kristo. Kung hindi, again, araw-araw mong binubuhat ang iyong krus at nahando ang kamatayan mo sa iyong sarili, alang-alang sa Panginoon, at nahando ang pagbibigay mo ng sa iyong sarili para sa Kanya, and you are dead with Christ, and we shall also live with Him. What a eternal consequence to be willing to die for Christ. At ang sabi niya, hindi lamang yun, if we suffer, kung sakaling hindi man kamatayan, kung hindi pagdurusa, alang-alang kay Kristo, we shall also reign with Him. Maghahari tayong kasama niya. So that is the two positives. Ikaw ay willing mag-suffer, willing mamatay para kay Jesus. You will live with Him, you will reign with Him,
but at the same time, parallel dito, in the opposite parallel, opposite direction, if we deny Him, He will also deny us. Itong consequence na ito ang dapat maghawak sa atin. And not only that, at dito madalas kailangan ng paliwanag sa verse 13, if we believe not, yet He abideth faithful. Iba madalas dyan sa verse number 13 at inihiwalay nila doon sa verse 11 and verse 12 na kasama niyaan, if we believe not, kahit tayo ay walang pananampalataya, siya ay patuloy na tapat, mga kapatid. Amen! Ang punto dyan ito, kung hindi ka mananampalataya, tapat ang Diyos, anong gagawin niya sa hindi mananampalataya? Tapat siya. Kung tapat siya sa mga binigayang buhay para kay Kristo, willing mag-suffer para kay Kristo, tapat siya doon. Tapat din siya sa mga ayaw manampalataya. Ibibigay niya yung dapat. Ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse number 7, 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, and to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obeyed not the gospel of our Lord Jesus Christ. Tapat siya dun. He will take vengeance. Mga kapatid, ang gospel ay hindi suggestion. It is a demand. Repent and believe or else. Tapat ang ganti ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. If we believe not, He's faithful. Andun ang parusa niya sa mga hindi He cannot deny Himself. Ito ay nakatungtong sa katapatan ng Diyos. If we believe, we shall spend eternity with Him. If we believe not, we'll spend eternity in hell. So narito ang eternal consequences na kailangan nating alalahanin. Tapat ang kanyang mga salita. Ito ay totoo. Eternal consequences are true. And this must push us to endure. Again, we do not get saved by endurance. Our endurance in the faith, our perseverance in the faith ay ebidensya ng pagiging tunay na ligtas. Kahit na dumating ang mga pagsubok, kahit dumating ang mga pag-uusig, tapat si Kristo. At nawa, itong mga katotohanan na ito ang magpaalala sa atin. Muli mga kapatid, hindi natin alam ang dala-dala ng 2024. Ang ating Vice Presidente ay given sa LGBTQIA++. Very much supported. At mabilis lang. Isang deklarasyon lang ng presidente pwedeng dumating ang persecution. Pero sa kabila ng mga bagay na ito, hindi yung ay malayo yan, Brother Paul, hindi yun ang magpapanatili sa atin. Kundi magpapanatili sa atin ang realidad ng Ebanghelyo. Magpapanatili sa atin ang realidad na ang Diyos ay may mga hinirang. Ang magpapanatili sa atin ang realidad ng mga tapat na mga pangako ng Panginoon. Ang papanatili sa atin ang realidad ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. At sa harap ng taon na ito na hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari, tayo ay tumungtong at kumapit sa mga katotohanan na ito. At ito'y magpanatili sa atin sa paglilingkod, sa pananampalataya, sa pagpapatuloy sa pangalan at sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Nawa ang mga salita mong ito, ang mga realidad na ito ay tunay na magkaroon ng epekto sa aming mga buhay. Lord, kung hindi kami magiging maingat, mas apektado kami ng presyo ng bilihin kaysa ebanghelyo.
Kung hindi kami mag-iingat, Panginoon, mas apektado kami ng sinasabi ng iba kaysa sinasabi ng salita mo. At Lord, tunay, hindi namin alam ang mangyayari sa hinaharap. Pero alam namin ang realidad ng sinabi ng iyong salita. At tulungan mo kami na tumindig, tulungan mo kami na kunin ang kalakasan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito ang magpanatili sa amin. At sa biyaya mo, O Diyos, tunay sa biyaya mo lamang, masumpungan mo kami. Kung ito mang susunod na taon ng iyong kalooban na iyong pagbabalik, o masumpungan mo kami na nagtatapat sa iyo. Ingatan mo kami, Panginoon, na aming kinikilala na kami mahina sa ganang aming sarili. Kami desperadong nangangailangan ng iyong biyaya. At nawa, Panginoon, ng mga katotohanan ito ay gamitin mo upang kami ay hawakan, upang kami palakasin, upang kami ay manatili na nagtatapat, nagpupursige sa pananampalataya. Salamat po. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ito ba yung lahat? Awitin natin ang ating pangwakas na. Tayo po mawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life but atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. To come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But newer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli mga kapatid, tunay, hindi natin alam ang mangyayari sa 2024. Pero ang mga realidad na ito ay ating pagbulayan at patuloy na ito'y magbigay sa atin ng kalakasan at manatili tayo sa takbuhin ng pananampalataya. At sa ating pagtatapos, sa ating paghiwa-hiwalay, meron pa tayong prayer meeting pagkatapos ito. Pero nawa, ang biyaya ng ating Panginoon, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang patuloy sa bawat isa sa atin sa buong taong kaharap natin, bagong taong kaharap natin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa naman tayo tinawag ng ating Panginoon. God bless po. Dito nagtatapos ang ating last service ng 2023. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay magkakaupo na, dediretso tayo sa ating prayer meeting. Hiningin ko lang ho yung ating small pulpit dito sa harapan. Yung iba pang mga bagay. So,
huwag na ho nating pagtagalin. So kung sound check. Meron, mahina yata. Kung meron tayong prayer request, sabihin natin agad at mas mabilis na paraan lamang po. So pero papatilihin pa rin natin yung ating acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Dako tayo sa adoration. This is a prayer request of praise at pagtawag sa mga kapatiran na sambahin natin ng Diyos dahil kung sino siya sa mga katotohanan niya. Meron ho ba? Adoration? Sister Jonah? Tulad nga po dun sa pinag-aralan po natin ngayon, pinupuri ko po ang Panginoon sa faithfulness niya po. Itong buong taon po na nagdaan, marami pong mga pagsubok at may mga pagkukulang, mga pagkakasala. Pero hindi man tayo madalas nagiging faithful, pinupuri ko po ang Panginoon na lagi po siyang matapat, lalo po sa mga anak niya. Yan po. Thank you very much po, Sister Monica. Ako po, pinupuri ko po ang Panginoon kasi po, yung sa pinag-aralan din po kanina, yung kapag niloob po ng Panginoon ay tutugunin niya yung mga prayers po. And nagpapasalamat po ako dahil sa buong 2023, nag-pray and nag-desire po kami kung ano lagi po yung kalooban ng Diyos. And salamat po dahil siya'y tumutugon po. If the Lord wills po. Thank you po. Purihin ang Panginoon sa Diyos na tapat at Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Meron pa ho ba? Sir Dave? Purihin po natin ang Diyos sa pagiging faithful niya. Kung babalik ako yung 2023, first quarter pa lang, struggle sa DBS. Pero dapat siya. Panginoon, purihin po natin ang Diyos. As a prayer po sa akin yung DBS at sa akin pong pagkatipan po namin dito sa IC. Salamat po. Yun lang po. Okay, purihin po ang dalawang big events sa buhay ni Brother Dave, na DBS, and then nalipat sila dito sa IC. So, purihin ang Panginoon sa bagay ho na yan. Saan ko ba yan ito? Sige po, Brother Boy. Salamat sa Diyos sa ginagawa niyang patuloy sa ating church. Yung tayo iniingatan sa kanyang katotohanan, hindi tayo yung nagpupumilit na sa doktrina na gusto nating ipagpilitan o tindigan, kundi yung heart's desire for God's truth. Sana'y patuloy tayong ingatan ng Diyos sa bagay na yan. Okay, pasalamatan natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos sa iglesia na ito, na kanyang niloob na matayo at tayo nilagay niya. Dako ho tayo siguro ngayon sa ating confession. Muli, hindi to confess very personal and private sins, but more on general. Meron ho ba? Ako na ho ang mauuna. Sa meeting ho kahapon, merong dalawang particular na bagay na nakita natin yung nagkukulang tayo. Una, ay nagkukulang tayo sa evangelism. Personally and corporately as a church. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon na salamat sa Diyos. Dito sa loob ng church, pag natitingin tayo, parang ang ganda sa biyaya ng Panginoon. Ang saya. Pero tingin ko, nagkukulang tayo habang nasa labas tayo. Yung testimony natin, yung witness natin sa gospel, at nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Isang bagay din ho noon, yung kakulangan din natin sa pag-i-invite, yung mga nakaraan na mga evangelistic meeting natin. Yes, salamat sa Diyos. May mga dumarating, may mga bisita, pero nagkukulang tayo sa madaling salita. So, hindi ito para sakalin tayo, o hindi para maging aware lang tayo na nawa. Maaari sa ibang mga bagay, lumalago tayo, purihin ng Diyos. Sa offering natin, lumalago tayo. Nag-record breaking tayo ngayong 2023 sa pagdating sa finances ng church. Sa kabila ng maraming gastusin, pa rin? Positive pa rin yung ating cash flow sa offering dito sa church. So that's very, very good, purihin ng Panginoon. Pero merong area tayo na papabayaan, and that is primarily sa evangelism. Nawa ay patawarin tayo ng Panginoon, tulungan tayo ng Diyos na magpursige sa bagay ho na ito. Meron pa ho ba? Brother Boy po. Nais kong pangalawahan yung sinabing pagkukulang sa evangelism.
At kung meron hong pinakamadali at pinakasimpleng way of evangelism ay ang paggamit po ng gospel tracts. Sana po magkaisa tayo dito mga kapatid. Sa ibang churches po, problema yung gospel tracts na yan kung saan manggagaling ang panggastos. Ay, iba po kahit yung mga English na hindi naman talaga basta maintindihan ng pangkaraniwang reader, ginagamit na lang po. Kaya po, sana po, yun ang hindi namin kayang gawin. Kailangan ho nating pagtulong-tulungan kung paano ipamimigay yung gospel tracts. And let me remind you, kung wala ho tayong burden for lost souls, ay magandang tanda ho yun nang wala tayo sa pananampalataya. Kaya sana po, lalo ho yung mga araw-araw lumalabas ng tahanan, paggamit po natin ang bawat hakbang sa bagay na ito ng tracts distribution. Isa pa po mga kapatid, I stand guilty na yun kung minsan pero andun ho talaga yung will ko na magsabit sa perfect will of God, pero talaga pong kung minsan yung alam nyo, ipinipilit natin yung gusto natin. Pero just the same, wala naman mangyayari kung hindi niya kalooban. Kaya po, I still submit to the perfect will of God. Pero po, Sa ano po yung decision making, kung minsan reckless tayo sa paggawa ng desisyon, hindi na tayo humingi ng guidance kay Lord o kaya hindi na natin pinag-pray. Decision kaagad tayo, masyado tayong kumbaga hasty sa paggawa ng decision. yan ho. Okay, so nandun ho yung persistence in our own will at madalas kaakibat yun ng hasty decision makings. At sa biyaya ng Panginoon, tulungan tayo ng Diyos sa paglabanan ng mga ito. Meron pa ho ba? Sa confession? Kung wala na, dako ho tayo sa Thanksgiving and prayer requests. Alam ko ho, ito ay year-end at natutukso tayong balikan mula January at pasalamat ulit lahat. Pero mag-highlight lang tayo ng ilan para hindi tayo masyadong magtagal. Thanksgiving and prayer request po. Ayun, sa Jesus family. Ayun po, salamat po sa Diyos sa buong taon na pag-ingat, pag-alaga niyo sa amin, sa health namin. And marami kaming gustong pagpasalamat, pero yun na lang naman po na kaligtasan namin mag-asawa at patuloy na paglago namin kasama ng buong church. Ang prayer request naman po ay ang kaligtasan po ng mga kabataan dito sa church natin, na maaga silang makakilala sa Panginoon. And ayun lang po, yung paglago namin na sa pananampalataya and bilang mag-asawa, bilang magulang. And yung kaligtasan din po ng mga pamilya namin. Ayun po. Okay, thank you very much po. Sir John. Noong 2022 po, bago po matapos ang taon, lagi ko pong tinatanong sa sarili ko, ano kaya yung meron sa 2023? At maraming salamat sa Panginoon. Pinupuri ko po ang Panginoon dahil ito nga ay matatapos na po ang 2023. Makikita ko po na kung gaano naging mabuti ang Panginoon, naging mabiyaya, sobrang haba ang pasensya ng Panginoon, nakakapangha. At maraming pagsubok, salamat sa Panginoon sa lahat ng mga pagsubok na dumating. Marami siyang mga bagay na tinuturo. Salamat sa Panginoon sa mga naging mga provision niya sa pangangailangan, hindi lang po sa family po namin, sa mga mahal sa buhay. At yun nga, salamat sa dalawang anak namin. Maraming pinagdaan ng pagkakasakit sa buong 2023, pero naging mabuti ang Panginoon. Andun yung katapatan niya, yung pagpapagaling niya. Prayer request po, sana ay mas maibigay po yung best, lalo po sa spiritual na bagay, yung sipag po sa pananalangin, at yung pagbabasa po higit sa lahat yung sa salita po ng Panginoon. Sana po every year, sana nababasa siya ng cover to cover. Yun po, at paglago po spiritual.
At ano po, sana maaga po maligtas ang aming mga anak at yung mga kabataan po sa church. At yun po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon tung 2023 po, yung mga bago po nating nakasama sa church, mas naging ano po, naging masigla yung fellowship, yung mga bago po nating nakakasama, mga pamilya po na dinala po ng Panginoon dito po sa church natin. Mas naramdaman po ng buong church yung pagmamahal po ng isa't isa. Yun po. Speaking of Bible reading, nakalimutan kong announce kaninang umaga. Meron ho tayong mga Bible reading plans dyan, 3 klaseng Bible reading plans. Pwede akong kumuha kung ano yung lapat ho sa inyo. So, ayun yung model natin. Next po, ay si Sister Juvie. Papasalamat po kami sa loob ng isang taon sa lahat po ng mga biyaya, ng pag-iingat po sa amin. Saka sa mga plano po namin, balak po namin, hindi po tinupad ni Lord, hindi po nangyari ngayon this year, pero mayroon po siyang mas magandang nangyari na hindi wala sa isip po namin. Mga job opportunities, saka yung operation po ni Brother Dave. So, yun din po sa pag-iingat po sa kabila po ng sa sitwasyon po ni Dave, nagiging katuwang ko po siya sa bahay. Siya po yung tagalaro. Yes. Po. Papasalamat po kami sa lakas na binibigay po ni Lord sa kanya. Saka prayer request po yung sa salvation po ng mga bata sa mga labas po namin. And sa check-up po namin sa January, check-up po niya, yung kanyang monthly check-up po. And yun pa po, yun lang po. Salamat po. Okay, thank you very much po. So, hindi ho nakakalaman, bilis lang ho. Akala ko ho, 2023, ang Pauli ay mapupunta sa Pampanga. Naalala niyo pinag-uusapan natin ng Brother Dave. Pero imbis na mapunta sila Pampanga, napunta sila dyan. So, mas malapit. So, sa compound lang. Okay. So, purihin ng Panginoon. So, again, yung working ng Panginoon sa mga bagay, purihin ng Diyos. Next po, Sister Margie. Ako na po sa lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pinupuri ko siya sa buong isang taon na 23. Maraming mga sako nang dumarating sa ibang lugar. Salamat sa Diyos na patuloy niya itong iningatan. Patuloy din niya itong ginamit ang lugar na ito. Salamat sa Panginoon sa pagtayo ng church. Salamat sa blessing na hindi kayang bilangin na binibigay ng Panginoon. Sa kang prayer request ko po, yung 3 kong apo, naway ligtas sila, lumaking may takot sa Panginoon. Yung nanay ko po, medyo bumalik na po ang kalakasan niya. At higit po sa lahat, salamat sa Diyos sa mga taong ginamit niya sa lugar na ito. Okay, thank you very much po. Ano po ba? Thanksgiving prayer and Sister, ayun, Terence. Nagpapasalamat po kay Lord dahil po araw-araw po ako gumigising po ako nung buhay pa po ako. Tas salamat din po kay Lord dahil nabigyan na po ng bagong taon yung mama at papa ko po. Tas salamat din po dahil sa mga binibigay po ni Lord sa akin na achievements po. Tas salamat din po dahil may mga mabubuti po ang mga kapatid. Ay lang. Mabubuting kapatid? Okay po. Sister Tina? Hello. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa aking mga anak na si Gabriel. Quiet down lang po. Excuse me po. Quiet down lang po. Sige po, Sister Tina. Magandang ng takbo ng karir niya sa trabaho at saka palagi siyang iningatan at siglay siya sa kanyang pag-aaral. Pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon na sa kanyang mga salita na sabi niya, kung ikaw ay nasa kanya at siya ay nasa sayo, sino ang laban sayo? Diba?
pinanghahawakan ko yung mga salita. At salamat sa kanyang katapatan. At saka sa trabaho ko ngayon, salamat at may nagtiwala pa rin sa akin sa kabila ng mga naririnig na mga negatibo. Pero pinagpapasalamat ko pa rin yun at dahil nagtiwala sila sa akin ng buo. At saka nung Christmas party namin, tuwang-tuwa ako. Dahil hindi dun sa mga regalo dahil binigyan ako ni Sir Cathy ng napakahalaga. Salamat sa kanila, sa kanilang pamilya. At saka sa aking pamumuhay bilang isang Kristiyano na sana looking forward ako sa 2024 na positibo. Maglingkod ako sa Kanya habang ako'y may lakas pa. Ibubuhos ko yung buhay ko sa Kanya. Hindi na yung tapawag, mga walang kabuluhan. At salamat sa Kanya dahil patuloy niya kaming ginagabayan at naramdam ko yung Kanyang pagmamahal sa amin. Lalo na sa akin na medyo up and down. Pero alam ko, andyan siya, ginagabayan niya kami. At salamat sa Panginoon. Hindi ko nasasayangin pa ang mga araw at linggo na hindi ako makapagdalo sa Kanya. At saka, anuhin ko yung sarili ko na sana, Lord, pagtibayin mo ako kung saan ako mahina. Palakasin mo ako, Panginoon. At salamat sa mga kapatiran na nanalangin sa akin. Salamat sa Panginoon. Binabalik ko sa Kanyang kapurihan at kapasalamatan. Salamat po, Lord. Okay, thank you very much po. Pag-praise Sister Tina, ang kanilang buong pamilya, Alerta family. Meron pa po ba? Let's pray, Sister Connie. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Una sa lahat talaga, yung salvation, wala na hong mas mahalaga pa kaysa doon. Tapos po itong pamilya at ang mga anak ay ayos na lahat at may kani-kanyang pamilya. At ang isang very unique na ginawa ng Diyos sa amin, ito hong pagkakatayo ng 2 local church. Marami ho yung sabihin natin talagang materially speaking ay mas nakahigit. Pero pambihira lang ho itong ginawa ng Diyos sa aming buhay na naging instrumento kami para sa itayo ng Panginoon itong 2 local church. At yung ito'y talagang ginagamit niya para ang katotohanan niya ay manaig, manatili. So, ang prayer request ho talaga, sana ho within my lifetime ay makita ko na talagang naninindigan sa katotohanan at sa katotohanan lang ito man lang 2 iglesyang ito na alam kong sa pagpanaw ko ay hindi mababantuan ng mga higit sa nakasulat na mga doktrina. Kung may hihilingin pa ho ako sa Diyos sa buhay kong ito, yun ho sana ang prayer request ko. At ganoon din po sa Tuesday, babalik po ulit kami ng Tagaytay. Ihingi po namin na prayer para sa safe trip. At patuloy po yung aming mga health issues ni Sister Connie. Pinupuri at pinasasalamatan ko si Lord. Una-una yung salvation, then yung family, itong church family, saka sa mga blessings na yung nga, hindi kami karapat-dapat, pero binibigay pa rin niya. Salamat sa iglesia na patuloy na yung ginagamit niya para ma-encourage ang isa't isa. Then nakikita ko yung paano nag-work talaga ang Diyos sa bawat isa dito sa iglesia. Yung mga binigay niya mga tao para mag-support sa isa't isa sa times na merong difficulties, sa times na may mga persecution o problema. Salamat kay Lord. Prayer request namin ay yung health namin ni Brother Boy, and then guidance, patuloy na guidance, protection, at saka yung pong sale ng property sa Amadeo, tapos yung mga personnel, ICN, sa Agoncillo. Okay, thank you very much. Meron pa ho ba? Let's give a prayer request. May habol po si birthday po muna.
kasama po natin yung mga kapatid natin na hindi nakakadalo. Lalo po yung may mga karamdaman. Ang Ganas family, sa Baron family, especially si Sister Cathy po. At saka mga HCP patient po. Una po yung salvation nila. Salamat po. Okay, thank you very much po. Daryl? Ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa amin, katapatan po ng Panginoon na kinip niya po yung aming family all throughout ng taon ng 2023. May mga pagsubok, may mga ilang bagay, pero nanatiling tapat po ang Panginoon at hindi po siya nagkulang sa amin. At pinagpapasalamat ko rin po, kahapon ay nakapag-minister po tayo ng salita ng Diyos doon sa camp ng Everlasting Good News Baptist Church doon sa lugar ng San Miguel, Bulacan. Personally, privilege po talaga sa akin na nakakapag-speak sa labas ng church natin. Dahil katulad nga nung kay Brother Dominic, Brother Coco, may mga kaibigan ako na gustuhin man nila ay hindi ako maimbita na mag-speak dahil yung pastor nila kilala si Daryl. I remember pastor nga ni Coco, sabi niya, si Daryl, vampira. Si Ed Lapis tinitira niyan, ang laki-laki ng ministry nun eh. Negative. May ganon, yung pagiging maingay sa social media, merong negatibong ilang mga bagay. But then I thank the Lord na una yung ministry ko dito sa church ng pangangaral ng salita ng Diyos, nagagawa ko yung ganong ministry. At salamat din po sa pagkakataon makapagturo sa Sunday School. Very challenging po yung topic. At sabi nga, yung ginagamit yung term, maselan. Patuloy niyo pong ipanalangin yung pag-aaral ko para doon sa lesson natin, maging sa ilang mga preachings din sa darating na taon. And yung ministry, yung YP po, yung pag-handle sa young people, isama nyo rin po ako sa panalangin. And yung darating na camp sa April, inihingi po namin ang panalangin ninyo na maging maayos po yung pagpaplano para dito sa bagay na ito. And family po namin, patuloy na pag-ingatan po ng Panginoon si Papa. Kanina nag-message siya ng bati niya sa amin dahil usually gano'n naman maaga kasi pagsasakay sila, susunod na yung next message na lagpas na doon sa kumbaga sa lubong. Yun nga lang talaga sabi ko sa kanya, sana next year ay magkakasama na tayo ulit. So praying, looking forward, ay nawa sa 2024 ay pumasok ang swerte sa aming pamilya. Mamalasin kayo niyan. Panalangin niyo po si Sheila, nawa ay makatagpo nga sila ng church din doon. Isa yun, tsaka yung trabaho, pinapanalangin niya. Alam ko, January, yung parang basta yung may kinalaman sa eskwelahan para makapagtrabaho na siya this January. And yun nga po, yung panganak ni Charmaine, maging maayos lahat ng ito, and syempre yung pagiging magulang nila sa magiging mga anak po nila. Yun lamang po. Maraming po salamat. Okay, thank you very much, Brother Daryl. Pupray natin nga yung delivery anytime this week, Lord willing, ni Sister Charmaine. Meron pa ho ba? Let's give in prayer request. May pahabol po si Brother Boy. Nais ko lang banggitin na banggit yung LGBT. Seriously mga kapatid, ipag-pray natin, sana wag mangyari sa ating bansa yung katulad na nangyayari sa iba. Hindi ho birong persecution ang aabutin natin. Pagka yun ay naisabatas. Malungkot man, talaga hong tayaan ng buhay dito. Kung sakali ho, wag yung isipin na matatag tayo mga kapatid. Pagdating ng mga ganung pagkakataon, sino kaya mananatili dito? Pagka talagang persecution na hindi na biro. So kung wala namang mahirap sa ating Diyos mga kapatid. So ipag-pray po natin na sana'y
wag maisabatas yung patungkol sa LGBT na yun. At kung sakali, bigyan tayo ng karunungan at gabay ng Diyos para manatili tayo sa kanyang katotohanan pagdating ng mga ganung pagsubok. Yun na lamang po. Okay, thank you very much po. And that follows, pag-pray natin ng ating gobyerno, utos yan sa atin ng Panginoon, na mapanatili ang katahimikan dahil tayo rin ay nakikinabang sa katahimikan ng ating komunidad at bansa. Kung wala na ho, wala pa ho ba? Baka meron nga habol? Sir Gerard? Ayan. Binigyan lang ng mic eh, so tuloy na natin. So, papasalamat po kami sa Panginoon dahil itong taon na ito, 2023, is dinako po kami ng Panginoon dito. And matagal po namin pinag-pray na makahanap po kami ng biblical church na kung saan kami po ay lalago. And tinugon po yun ng Panginoon sa biyaya niya. And prayer po namin na lumago po kami sa pananampalataya and also bilang isang magulang at mag-asawa. And prayer din po sa family po namin. And we are still praying po dun sa nangyari sa family namin. And nawa, magkaroon po kami ng lakas ng loob na and also may share namin with love yung kalagayan po sa family po namin. And sa darating na praying din sa provision ng Lord sa darating na first birthday ni Gianna, and nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa bagay na hindi po namin lubos maisip na hindi po kami pinabayaan ng Panginoon kahit part-time lang po yung work ko and yung asawa ko is nagtatrabaho. Nawa, mapaghanap po ako ng trabaho this coming 2024, pinagpipray ko po yun. And also, ma-involve po kami dito sa ministry ng kami mag-asawa. Kahit tinitignan po namin yung, kahit mahirap sa side namin na kaming dalawa lang po yung nag-aalaga sa baby namin. Pero, binibigyan po kami ng wisdom ng Panginoon para ma-engage po kami dito sa church. Yun lamang po. Amen. Purihin po ang Panginoon. And we're also glad to have the Aquino family with us this year. Meron pa ho ba? At ito daw po kay Sister Pinky.